I-cremate nyo na ang matanda niyan bago mag-umaga. Ayoko nang makita ang mukha niya kahit sa loob ng kabaong. Siguraduhin ninyong abo na siya bago magbukas ang stock market bukas ng umaga. Ang tinig ni Marco ay parang laslas ng patalim sa gitna ng hating gabi. Malamig, walang pakiramdam, at puno ng pagmamadali. Sa loob ng maranging opisina ng funeral parlor, ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa katahimikan ng silid. Hindi siya nagluluksa. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, kundi isang klase ng kislap na makikita lamang sa isang taong sa wakas ay nakamit na ang matagal ng inaasam na kayamanan. Sa kabilang panig ng makapal na glass partition, sa loob ng isang kabaong na gawa sa pinakamahal na kahoy, nakahiga si Don Hiroshi Sato. Ang kanyang katawan ay matigas, ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang kanyang balat ay kasing puti ng chalk dahil sa epekto ng chemical at gamot. Ngunit sa likod ng maskara ng kamatayan, ang isipan ni Hiroshi ay gising na gising. Naririnig niya ang lahat. Ang bawat pag-atungal ng peking lungkot ni Marco sa harap ng media kanina at ang ngayon ay brutal na pag-uutos na sunugin ang sarili niyang ama. Ang sakit na nararamdaman ni Hiroshi ay hindi nagmumula sa mga sugat na natamo niya nang sumabog ang kanyang eroplano. Ang tunay na hapdi ay ang bawat pintig ng kanyang puso na pilit na lumalaban sa paralysis habang naaalala ang mga araw na itinuturo niya kay Marco kung paano magpalipad ng saranggola. Lahat ng pagod niya, lahat ng binuo niyang imperyo sa himpapawid ay para sa anak na ito. Ang anak na ngayon ay hindi makapaghintay na makita siyang maging abo. Si Kael, ang batang embalsamador na nakatayo sa tabi ni Marco, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Hawak niya ang isang puting tela, ang parehong tela na gagamitin sana niya upang ayusin ang huling bihis panyumaong bayani ng bansa. Ramdam ni Kael ang kakaibang bigat sa atmosfera. Bilang isang taong araw-araw ay humaharap sa mga patay, natutunan na niyang basahin ang katahimikan. At ang katahimikang nagmumula sa loob ng kabaong ni Don Hiroshi ay hindi katahimikan ng isang taong payapa na ang kaluluwa. Pero Sir Marco, ayan po sa protocol, kailangan po ng pirma ng lahat ng malapit na kamag-anak bago ang cremation kung hindi pa lumalampas ang 24 na oras. Mahinahong tugon ni Kael habang ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanghinginig sa hawak na tela. Don't give me that protocol bullshit, Kael. Binabayaran ko ang funeral parlor na ito ng milyon-milyon para sumunod sa gusto ko, hindi para turuan ako ng batas. Gawin mo na ang trabaho mo, na yon din. Padabog na lumabas si Marco. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang martsa ng kamatayan para kay Hiroshi. Naiwang mag-isa si Kael sa harap ng kabaong. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa mukha ng matanda. Sa ilalim ng malamig at maputlang balat, napansin ni Kael ang isang napakaliit na bagay. Isang halos hindi mahalatang paggalaw ng talukap ng mata. Pagkatapos, isang butil ng pawis ang namuo sa sentido ni Don Hiroshi. Isang bagay na imposible sa isang taong wala ng buhay. Ang hininga ni Kael ay tila tumigil. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis na dumaragundong sa kanyang dibdib sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng morgue. Tumingin siya sa CCTV sa itaas. Pagkatapos ay muling lumingon sa mukha ng matanda. Alam ni Kael ang panganib. Alam niyang kapag nalaman ni Marco na gising ang kanyang ama, hindi lang si Don Hiroshi ang mamamatay, pati siya ay ituturing na hadlang sa isang planong bilyon-bilyong piso ang halaga. Ngunit nang muling dumampi ang kanyang daliri sa pulso ni Hiroshi, naramdaman niya ito. Isang mahina na pahahina, ngunit matapang na pintig. Isang tawag ng saklolo mula sa kailaliman ng kadiliman. Sa sandaling iyon, hindi lang ang bilyonaryong si Don Hiroshi ang nakita niya, kundi ang anino ng isang nakaraan na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Dahan-dahang yumuko si Kael at bumulong sa tenga ng matanda. Don Hiroshi, naririnig niya ba ako?
Walang sagot. Ngunit sa gitna ng kawalang pag-asa, ang kamay ni Don Hiroshi na nakapatong sa kanyang dibdib ay bahagyang gumalaw. Sapat lamang para masalat ng daliri ni Kael. Isang hiling, isang pakiusap, isang lihim na kasunduan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sapat na ba ang isang pintig para labanan ang isang imperyo ng kasinungalingan? Hanggang saan ang kayang itaya ng isang estrangjero para sa taong hindi niya alam na siya palang nagbigay ng kanyang kinabukasan? Paano mo ililigtas ang isang taong itinuturing na ng buong mundo na isang bangkay? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumutungkab sa tapang ni Kael. Ang bawat minutong lumilipas ay mas lalong naglilapit kay Don Hiroshi sa apoy ng cremation chamber. Sa loob ng silid na amoy formalin at kamatayan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Kael at ang mahinang tunog ng kanyang mga hakbang sa malamig na sahig. Kailangang makaalis na tayo rito, Don Hiroshi. Hindi na magtatagal at babalik ang mga tauhan ni Marco. Bulong ni Kael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pakot ngunit puno ng determinasyon. Dahan-dahang binuhat ni Kael ang nanghihinang katawan ng matanda. Ang bilyonaryong dating hari ng himpapawid ay tila naging kasinggaan na lamang ng tuyong dahon. Isinakay niya ito sa isang gurney at mabilis na tinakpan ng makapal na puting kumot. Upang mas lalong hindi mahalata, kumuha si Kael ng isa pang bangkay mula sa kabilang stretcher. Isang estranggerong kukunin pa lamang ng kanyang pamilya. At maingat na inilagay ito sa tabi ni Hiroshi. Ang pakiramdam ng malamig at matigas na balat ng isang tunay na bangkay na dumidikit sa kanyang braso ay nagdulot ng kilabot kay Hiroshi. Siya, na dating natutulog sa pinakamalambot na seda ng Tokyo, ay ngayon ay nakikibahagi sa huling hantungan ng isang taong hindi niya kilala. Napapikit siya ng mariin sa ilalim ng kumot. Ang dilim ay tila sumasakal sa kanya, at ang bawat amoy ng chemical sa paligid ay nagpapaalala sa kanya na isang maling galaw lamang. Siya ay magiging bahagi na ng statistikong bilang ng mga pumanaw. Huwag kayong gagalaw, Don Hiroshi. Kahit anong mangyari, pigilin niyo ang inyong paghinga. Bilin ni Kael habang itinutulak ang gurney palabas ng morgue. Ang daanan patungo sa loading dock ay madilim at tahimik. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng stretcher sa semento ay tila isang malakas na babala sa pandinig ni Kael. Habang papalapit sila sa parking area, kung saan naghihintay ang lumang karuwahe ng punerarya, isang anino ang biglang humarang sa kanilang daan. Hoy Kael! Saan mo dadalhin yung dalawang yan? Akala ko ba sa cremation ang utos ni Sir Marco? Isang gwardiya na may hawak na flashlight ang lumapit. Ang liwalag nito ay tumama mismo sa puting kumot na nagtatago kay Hiroshi. Tumigil ang mundo ni Kael. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido hanggang sa kanyang leeg. Sir? Nagkamali ka sa ng login sa opisina. Itong isa, kailangang i-transfer sa kabilang branch para sa viewing bukas. Sayang naman kung isasabay sa cremation, magagalit ang pamilya. Tinitigan ng gwardiya si Kael nung matagal. Ang hinala ay bakas sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa gurney at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay sa dulo ng puting tela. Parang masyadong malaki ang tumpok na ito para sa isang tao lang, ah? At bakit tila umaangat baba ang kumot? Sa ilalim ng tela, nararamdaman ni Hiroshi ang bawat salita ng gwardiya. Ang kanyang baga ay tila sasabog na sa sobrang pangangailangan ng hangin. Pinipilit niyang maging kasing tigas ng bato, kasing lamig ng bakal. Ngunit ang kaba ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng senyales ng buhay sa gitna ng kamatayan. Inilapat ng gwardiya ang kanyang mukha sa kumot. Pilit na pinakikinggan ang anumang tunog mula sa ilalim nito. Ang katahimikan sa paligid ay naging kaaway nila. Ang tanghing maririnig na lamang ay ang malayo at mahinang ugong ng mga kuliglig sa labas. Bakit tila humihinga ang bangkay na ito? Tanong ng gwardiya sa isang paos na tinig, habang ang kanyang mga daliri ay nagsisimulang itaas ang gilid ng puting kumot na nagtatago sa mukha ni Don Hiroshi. Napahawak si Kael
sa hawakan ng gurney ng ganoon na lamang kahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila balulubog na sa bakal. Sa sandaling iyon, alam niyang ang manipis na tela na iyon ang tanging hadlang sa pagitan ng kaligtasan at ng isang madugong wakas. Sa bawat pag-angat ng gilid ng puting tela, tila binibilang na ni Kael ang huling tibok ng kanyang puso. Ngunit bago pa tuluyang mahubaran ang sikreto ni Don Hiroshi, isang malakas na tawag mula sa radyo ng gwardiya ang pumunit sa katahimikan. "Sir, may nakita kaming bukas na bintana sa likod. Baka may pumasok na magnanakaw." Ang boses mula sa radyo ay puno ng pagmamadali. Dahil sa takot na mapagalitan ng pamunuan, mabilis na binitiwan ng gwardiya ang kumot. "Sige, Kael, umalis ka na. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali sa pag-deliver niyan, kundi lagot tayong lahat kay Sir Marco." Kumaripas ng takbo ang gwardiya, patungo sa loob ng gusali, bitbit ang kanyang flashlight na tila isang ligaw na bituin sa dilim. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kael. Buong lakas niyang itinulak ang gurney patungo sa likod ng lumang karwahe ng punerarya. Ang tunay na bangkay ay iniwan niya sa gilid, isang kasala ng alam niyang pagbabayaran niya bukas. Ngunit sa ngayon, ang buhay ni Don Hiroshi ang tanging mahalaga. Isinara niya ang pinto ng sasakyan ng may ingat. Iniisip ang bawat ingay na maaaring makalika ng atensyon. Ang paglalakbay patungong Tondo ay tila isang paglipat sa ibang mundo. Habang dumaan ang sasakyan sa mga lubak-lubak na kalsada, nararamdaman ni Hiroshi ang bawat tagtag ng lumang bakal sa kanyang likuran. Wala na ang amoy ng mamahaling leather ng kanyang limousine. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang halong amoy ng gasul, tuyong isda, at ang maasim na hangin mula sa estero. Nang tumigil ang sasakyan, bumukas ang pinto at sinalubong sila ng ingay ng mga asong kumakahol at ang malayo, ngunit masiglang tawanan ng mga lasing sa kanto. Dahan-dahang inalalaya ni Kael si Hiroshi pababa. Ang bilyonaryo ay napatitig sa kanyang palikid. Mga bahay na gawa sa pinagtagnitagning yero at plywood, mga kable ng kuryente na tila mga sapot ng gagamba sa itaas, at ang dilim na tinatagos lamang ng iilang ilaw mula sa mga post. "Dito muna tayo, Don Hiroshi. Hindi kayo hahanapin dito ng mga tauhan ni Marco. Para sa kanila, ang lugar na ito ay basura. Hindi nila aakalain na ang isang haring tulad nyo ay magtatago sa putikan." Bulong ni Kael habang inaakay ang matanda sa isang makitid na eskinita. Pumasok sila sa isang maliit na bahay na may iisang kwarto. Doon, sinalubong sila ni Elena, ang asawa ni Kael, na may hawak na gasera. Ang gulat sa mga mata ng babae ay agad na palitan ng pag-unawa nang makita ang kalagayan ni Hiroshi. Walang maraming tanong. Mabilis niyang inayos ang isang lumang papag na gawa sa kawayan at nilatagan ito ng isang manipis ngunit malinis na kumot. "Kael, siya ba ang..." tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Kael. "Ang ating anghel, Elena. Ang taong nagbigay sa atin ng lahat nang wala tayong anuman." Umupo si Hiroshi sa matigas na papag. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon, ay ngayon ay nanginginig habang nakahawak sa magaspang na kawayan. Tumingin siya sa paligid. Ito ang palasyo ng taong nagligtas sa kanya. Maliit, mainit, at puno ng amoy ng kahirapan. Ngunit may isang bagay na wala sa kanyang mansyon. Isang tunay na malasakit na hindi nabibili ng pera. Sa sulok ng kwarto, may isang maliit at lumang telebisyon na may mga antenang gawa sa hanger. Biglang bumukas ang balita. Ang mukha ni Marco ay lumitaw sa screen, nakasuot ng itim na Amerikana, ang mga mata ay namumugto. Isang kasinungalingang gawa ng makeup. "Ang aking ama ay isang bayani." Pahayag ni Marco sa harap ng mga kamera. Ang boses ay sadyang pinalalalim upang magtunog na gumuho ang mundo. Ang kanyang huling habilin ay ituloy ang kanyang legasya sa pamamagitan ko. Masakit. Ngunit kailangang magpatuloy ang Sato Airlines para sa bansa. Mahal na mahal kita, Papa.
Pahinga ka na. Naramdaman ni Hiroshi ang isang matinding lason na gumagapang sa kanyang sistema. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang dura sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang basagin ang screen. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapahigpit ang kapit sa papag hanggang sa bumaon ang kawayan sa kanyang palad. Ganyan siya kagaling umarte. Wika ni Hiroshi, ang boses ay parang galing sa hukay. Pinapatay niya ako sa harap ng buong mundo habang ako ay nakatitig sa kanya mula sa basurang ito. Tumingin si Kael kay Hiroshi, pagkatapos ay sa telebisyon. Alam niyang ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, at sa gabing yon, sa gitna ng ingay at baho ng tundo, ang isang haring itinuring na patay ay nagsimulang magplano ng kanyang muling pagkabuhay. Isang mangkok ng malabnaw na lugaw. Iyan na lamang ba ang halaga ng buhay ng isang Don Hiroshi Sato? Ang kaisipang ito ay tila isang timik na bumabara sa lalamunan ni Hiroshi habang nakatitig siya sa basag-basag na gilid ng mangkok na seramika. Sa harap niya, ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa dingding na gawa sa sako at karton, lumilika ng mga dambuhalang anino na tila nagtatawanan sa kanyang kinasapitan. Siya, na dating kumakain sa mga gintong plato at pinagsisilbihan ng mga batikang kusinero mula sa Paris at Tokyo, ay ngayon ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng tundo, naghihintay ng limos na pagkain. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na plywood ay lumilikha ng mahinang lagutok. Ngunit ang kanyang kilos ay puno ng pag-iingat, na tila ayaw niyang mabasag ang natitirang dangal ng matanda. Inilapag niya ang mangkok sa maliit na mesa at iniabot ang isang luma ngunit malinis na kutsara. Kailangan niyo pong kumain, Lolo. Mainit pa yan. Makakatulong yan para bumalik ang inyong lakas. Malambot na wika ni Elena. Ang kanyang tinig ay may himig ng isang ina na nagpapatulog ng bata. Isang tunog na matagal lang hindi naririnig ni Hiroshi mula nang mamatay ang kanyang asawa. Tumingin si Hiroshi sa lugaw. Puting kanin na pinalubog sa sobrang tubig, hinaluan ng kaunting luya at asin. Walang karne, walang palamute. Isang pagkain para sa mga taong ang taning hangad ay hindi mamatay sa gutom sa gabing iyon. Hindi ko kailangan ng awa niyo, bulong ni Hiroshi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hiyang hindi niya mapigilan. Bakit niyo ako dinala rito? Mas mabuti pang hinayaan niyo na lang akong mamatay sa loob ng kabaong kaysa makita ang sarili ko sa ganitong kalagayan. Hindi natinag si Elena. Sa halip na magalit, kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang umihip sa mainit na lugaw bago ito inilapit sa labi ni Hiroshi. Hindi po ito awa, Don Hiroshi. Ito po ay pagpapasalamat. Hindi niyo po kami kilala, pero ang bawat butil ng kanina kinakain namin sa loob ng 30 taon ay nagmula sa inyong busilak na puso. Hayaan niyo naman pong kami naman ang mag-alaga sa inyo. Ang katigasang loob ni Hiroshi ay tila unti-unting natutunaw sa init ng lugaw at sa tapat na tingin ng babae. Nang dumaan ang unang subo sa kanyang lalamunan, hindi ang lasa ng luya ang naramdaman niya, kundi ang pait ng kanyang mga pagkakamali. Sa loob ng maraming taon, ibinigay niya ang lahat ng karangyaan kay Marco. Iniisip na iyon ang sukatan ng pagiging mabuting ama. Ngunit sa huli, ang anak na binigyan niya ng ginto ang siyang nagbaon sa kanya sa hukay at ang mga taong binigyan niya ng mumo ang siyang humukay sa kanya pabalik sa buhay. Ang bawat lunok ay tila isang pagsisisi. Napatingin si Hiroshi sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng Sato Airlines, ngunit hindi nito nagawang yakapin ang kanyang anak ng sapat upang hindi ito maging isang halimaw. Habang kumakain si Hiroshi sa gitna ng katahimikan, isang biglaang tunog ang bumasag sa kapayapaan ng gabi. Ang pintuan ng kanilang maliit na bahay ay nakatanggap ng sunod-sunod at malalakas na hampas, na tila ba may gustong sumira sa manipis na kahoy na naghihiwalay sa kanila sa panganib. Agad na tumayo si Kael at hinarang ang kanyang katawan sa harap ng asawa at ni Hiroshi. Ang kanyang mukha ay namumutla.
Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng anumang bagay na magagamit bilang sandata. "Sino yan?" sigaw ni Kael. Ang boses ay pilit na pinatatatag sa gitna ng takot. Mula sa labas, isang magaspang at nakakatakot na boses ang sumagot. Ang bawat salita ay may dalang banta na nagpalamig sa dugo ni Hiroshi. "Buksan mo itong pinto, Kael. Alam naming nandyan ang matandang takas. Huwag mo kaming piliting dumanak ng dugo sa harap ng pamilya mo." Napatitig si Hiroshi sa mangkok ng lugaw na nasa kanyang harapan. Ang kaunting init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang katotohanang mas malamig pa sa yelo. Hindi lang siya ang pinapatay ni Marco. Ngayon, pati ang mga taong nagmalasakit sa kanya ay kasama na sa listahan ng mga bibitayin. "Umalis na kayo rito! Walang matandang takas dito. Ang tanghing nandito ay ang pamilya ko at ang katahimikan namin." Ang boses ni Kael ay pumiyok sa tindi ng kaba. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakaharang sa pinto. Mula sa maliit na siwang ng binta ng may rehas na kalawangin, nakita niya ang tatlong lalaking may malalaking katawan, suot ang mga jacket na tila nagtatago ng kung anong bakal sa kanilang baywang. Ang kanilang mga mata ay kasing lamig ng semento. Naghahanap ng biktima sa gitna ng karimlan ng tundo. "Huwag mo kaming lokohin, Kael. Alam naming may kinuha kang bagay mula sa punerarya kagabi. Isang bagay na hindi dapat lumalabas sa kabaong," wika ng lalaking nasa gitna. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging tensyon, dahan-dahan silang umatras. Ngunit ang kanilang mga tingin ay nanatiling nakatusok sa bahay. "Babalik kami, at sa susunod, hindi na kami kakatok." Nang marinig ang papalayong mga hakbang sa putikan, unti-unting napaupo si Kael sa sahig. Ang kanyang pawis ay malamig at ang kanyang hininga ay putol-putol. Sa kabilang sulok, lumabas si Hiroshi mula sa likod ng mga nakatambak na sako ng bigas. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. "Dahil sa akin, nanganganib ang buhay ninyo," bulong ni Hiroshi. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng pagsisisi na mas mabigat pa sa anumang kayamanan. "Isang malaking pagkakamali na iniligtas mo pa ako, Kael." Tumingin si Kael sa matanda. Ang mga mata nito ay tila bumalik sa isang alaala na 3 dekada na ang nakalilipas. "Hindi po pagkakamali ang iligtas ang taong nagturo sa akin kung paano mangarap sa gitna ng basura." Tila, bumalik ang gunita ni Hiroshi noong taong 1990. Matapos ang isang malakas na lindol na yumanig sa bansa, bumisita siya sa isang guho ng simbahan na ginawang pansamantalang evacuation center. Doon, sa gitna ng alikabok at iyak ng mga nawala ng mahal sa buhay, nakita niya ang isang batang lalaki. Marungis, payat, at may hawak na sirang laruang eroplanong gawa sa karton. Ang batang iyon ay si Kael. Hindi siya humihingi ng pagkain, hindi siya nanlilimos ng barya. Nakatingin lang siya sa langit, pinapanood ang mga helicopter na nagdadala ng tulong. Nakita ni Hiroshi sa mga mata ng bata ang sarili niyang refleksyon. Isang taong gustong lumipad palayo sa hirap. Doon nagpasya si Hiroshi. Hindi niya ibinigay ang kanyang pangalan. Hindi niya hiniling na pasalamatan siya. Sa halip, sa loob ng 30 taon, isang misteryosong pondo ang palaging dumarating sa pangalan ni Kael. Pambayad sa eskwela, pambili ng gamot para sa kanyang ina, hanggang sa makapagtapos siya. Para kay Hiroshi, ang pagtulong ng lihim ay ang tanging paraan upang mapanatili ang dangal ng bata. Ayaw niyang lumaki si Kael na may pakiramdam na siya ay isang proyekto lamang. Nabalik lamang ang diwa ni Hiroshi nang marinig niya ang mahinang kaluskos ng pitaka ni Kael na nahulog sa sahig. Habang pinupulot ito ni Kael, isang lumang litrato ang dumulas mula sa singit ng kupas na balat ng pitaka. Nanlaki ang mga mata ni Hiroshi. Ang litrato ay kupas na, kulay kape na ang mga gilid. Ngunit malinaw pa ring makikita ang isang puting eroplano na may tatak ng Sato Airlines. Sa likod ng litrato,
May mga salitang nakasulat sa krudo at mansadong panulat. Balang araw, lilipad ako kasama ang aking anghel. Itinago mo ito? Tanong ni Hiroshi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Iyan lang po ang hawak ko. Sagot ni Kael habang maingat na ibinabalik ang litrato. Yan ang nagpaalala sa akin na kahit nasa putikan ako, may isang taong naniniwala na kaya kong abutin ang mga ulap. Kayo po yon, Don Hiroshi. Kayo ang aking mga pakpak. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, isang katahimikang puno ng pag-ibig at sakripisyo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Mula sa labas, narinig nila ang muling paghinto ng isang sasakyan. Hindi ito ang mga lalaki kanina. Ang tunog ng makina ay pamilyar kay Hiroshi. Isang mamahaling sasakyan na siya mismo ang bumili para kay Marco. Napahawak si Hiroshi sa kanyang dibdib. Ang kanyang sariling dugo, ang kanyang sariling anak, ay narito na upang tapusin ang hindi nito natapos sa kabaong. Burahin niyo ang lahat ng alaala ng matandang yan. Gusto ko, bago lumubog ang araw bukas, wala nang bakas ni Hiroshi Sato sa mundong ito. Pati na ang hamak na ampunan na yon na pinag-aaksayahan niya ng pera. Ang tinig ni Marco ay narinig mula sa labas ng manipis na dingding, nanunuot sa bawat siwang ng yero na tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa hangin. Sa loob ng maliit na bahay, nanigas si Hiroshi. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dangal. Ang anak na binihisan niya ng ginto, ang anak na itinuring niyang pinakamalaking tagumpay, ay ngayon ay naging karit ng kamatayan na handang kumitil sa lahat ng kanyang pinahalagahan. Sa labas, dahan-dahang ibinaba ni Marco ang bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay pilit na nakikipaglaban sa baho ng estero, isang simbolo ng kanyang pagkatao. Isang maskara ng karangyaan sa ibabaw ng nabubulok na konsensya. Sir Marco, sigurado po ba kayo? Tanong ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang ampunang yon ay tahanan ng mahigit 50 bata. Marami sa kanila ay may kapansanan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Ano naman ang pakialam ko sa mga batang yan? Ang lupang kinatitirikan ng ampunang yon ay nagkakahalaga ng bilyon. Mas mapapakinabangan yan kung gagawing hotel kaysa maging tambayan ng mga pulube. Gaya ng tatay ko, wala silang silbi sa bagong Sato Airlines. Sa loob ng bahay, napahawak si Hiroshi sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng hapdi. Hindi lang ang kanyang kumpanya ang ninanakaw ni Marco. Ninanakaw din ito ang huling silong ng mga batang walang matakbuhan. Ang ampunang iyon ang tanging paraan ni Hiroshi upang bumawi sa mundo. Ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang may halaga pa ang kanyang buhay bukod sa pera. Naramdaman ni Hiroshi ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Kael. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng matapang na alab, ngunit may bahid ng luha. Hindi po namin hahayaang mangyari yon, Don Hiroshi. Ang mga batang yon, sila ang aking mga kapatid. Doon din po ako lumaki. Isang matinding pagkagulat ang gumuhit sa mukha ni Hiroshi. Ang tadhana ay tila isang mapaglarong manunulat. Ang taong nagliligtas sa kanya ngayon ay isa rin sa mga batang pinoprotektahan niya sa loob ng maraming taon. Ang utang na loob ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang kadena ng kabutihan na nag-uugnay sa kanilang dalawa sa gitna ng unos. Marco? Bulong ni Hiroshi. Ang kanyang tinig ay nanginghinig sa pagitan ng pot at paghihinagbis. Paano ka naging ganito? Paano naging ganito kadilim ang puso mo? Sa labas, sinindihan ni Marco ang isang mamahaling sigarilyo. Ang usok nito ay dahan-dahang tinatangay ng hangin patungo sa direksyon ng bahay ni Kael. Umalis na tayo rito. Masangsang ang amoy ng kahirapan. Tawagan ng demolition team. Gusto ko, sa susunod na pagbalik ko rito,
Wala na akong makikitang nakatayo. Ang pag-alis ng sasakyan ni Marco ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, iniwan nito ang isang nakabibinging katahimikan na puno ng takot. Tumingin si Hiroshi kay Kael, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay mahina na, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang kaluluwa ay muling nagliyab. Kel, wika ni Hiroshi. Ang kanyang tinig ay biglang naging buo at may otoridad. Kailangan nating lumaban. Hindi para sa akin, hindi para sa aking kumpanya, kundi para sa mga batang iyon. Sila ang huling piraso ng aking puso. Ngunit bago pa makasagot si Kael, isang malakas na tunog ng pagbasag ang narinig mula sa kabilang kanto, kasunod ng hiyawan ng mga tao. Ang demolition team ni Marco ay hindi naghintay ng bukas. Nagsimula na ang kanilang pananalasa at ang unang target ay ang maliit na tindahan ni Elena, ang tanghing pinagkakakitaan ng pamilya ni Kael. Huwag po, yan talagang inaasahan namin para sa pag-aaral ng mga bata. Ang pagsamo ni Elena ay tila isang mahinang huni ng ibon sa gitna ng dambuhalang ingay ng pagguho. Pinanood ni Hiroshi mula sa siwang ng pinto kung paano itinumba ng mga lalaking nakauniporme ang maliit na istante ng kanilang sari-sari store. Ang mga delata ay nagulong sa putikan, ang mga pakete ng kape ay nayurakan, at ang garapon ng asukal na pinag-ipunan ni Elena ng ilang buwan ay nabasag. Ang mga bubog nito ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya na tila mga luha ng isang pamilyang sipayo. Sa loob ng maraming taon, si Don Hiroshi ay pumipirma ng mga tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ang makita ang isang kahoy na istante na nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso na dinudurog ay nagdulot sa kanya ng sakit na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Ang bawat piraso ng kahoy na nababali ay tila babuto niya na naglalangit-ngit sa hapdi. Siya ang dahilan nito. Ang kanyang presensya ay isang sumpa sa mga taong nagbukas ng pinto sa kanya. Patawad, bulong ni Hiroshi. Ang kanyang tinig ay lunod sa hiya. Patawad, Elena. Patawad, Kael. Lumapit si Kael sa kanya, hingal na hingal mula, sa pagtatangkang pigilan ang mga lalaki sa labas. Imbes na galit, isang mapait na ngiti ang ibinigay nito sa matanda. Huwag kayong humingi ng tawad, Don Hiroshi. Ang mga gamit ay napapalitan, pero ang buhay at ang pagkakataong makabawi sa inyo ay minsan lang dumarating. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng suot na kamiseta ni Hiroshi. Ang anak ni Kael at Elena, ang maliit na si Buboy, ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot, ngunit may hawak itong isang pirasong papel at lapis. Lolo, sabi ni tatay matalino daw po kayo. Hindi ko po makuha itong assignment ko sa math. Mahinang sabi ng bata. Napatitig si Hiroshi sa bata. Sa labas, naririnig ang sigawan at ang marahas na pagbuwag sa kanilang kabuhayan. Ngunit sa loob ng maliit na silid na iyon, may isang mundong humihingi ng tulong. Dahan-dahang lumuhod si Hiroshi, sa kabila ng pananakit ng kanyang mga tuhod. Kinuha niya ang lapis. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya ang Sato Airlines. Nakalimutan niya ang pagtataksil ni Marco. Ang tanging mahalaga ay ang ituro sa batang ito kung paano mag-subtract at mag-add. Ang sandaling naramdaman niyang siya ay hindi isang don, kundi isang lolo na kailangan ng isang apo. Ang bawat numero na isinusulat niya ay tila isang panalangin para sa kinabukasan na pilit na binubura ng kanyang sariling anak. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho nang pumasok si Kael na may hawak na isang puting sobre. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel na hawak niya. Kael, ano yan? Tanong ni Elena habang pinupunasan ang dumi sa kanyang muka. Liham mula sa foundation, nangangatal na sagot ni Kael. Kinansela na ni Marco ang lahat ng scholarship fund. Hindi na makakapag-aral ang mga bata sa susunod na buwan. Pati ang pondo para sa maintenance ng ampunan. Tinanggal na rin. Napabitaw si Hiroshi sa lapis.
Ang utang na loob na palagi niyang ipinagmamalaki ay ginagamit na ngayon ni Marco bilang sandata upang gutumin ang mga inosente. Hindi lang siya ang pinapatay ng kanyang anak. Pinapatay nito ang pag-asa ng isang buong henerasyon. Hindi ito maaari, wika ni Hiroshi. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Ang pondong iyon ay protektado ng isang trust fund. Hindi niya iyon basta-basta makukuha maliban na lamang kung nakuha na niya ang inyong digital key, Don Hiroshi. Putol ni Kael. Isang matinding kilabot ang dumaan sa likod ni Hiroshi. Ang digital key ay nasa isang maliit na device na palagi niyang dala. Ngunit nang kapain niya ang kanyang bulsa, wala doon ang device. Naalala niya ang pagsabog ng eroplano, ang gulo sa punerarya. Nasa kanila na ang susi, bulong ni Hiroshi. At kapag nabuksan nila yon, hindi lang ang kumpanya ang mawawala. Mawawala ang lahat ng itinayo kong kabutihan sa loob ng 30 taon. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang muling narinig sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mga demolition team. Isang sobre ang isiningit sa ilalim ng pinto. Isang sobre na may tatak ng bangko, ngunit may nakasulat na familiar na sulat kamay sa labas. Alam ko kung nasaan ka, Papa. Alam ko kung nasaan ka, Papa. Ang mga salitang ito, na nakasulat sa isang pirasong papel na tila mansado ng dugo, ay naging dahilan upang ang hangin sa loob ng maliit na silid ay maging kasing bigat ng bakal. Hawak ni Hiroshi ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa isang antas na hindi na kayang itago ng kanyang katatagan. Ang bawat letra ng sulat kamay ni Marco ay tila mga pangil na handang kumitil sa huling hininga ng kanyang kalayaan. Sa labas, ang dilim ng tondo ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang lumalamon sa kanilang maliit na kanlungan. Pinatay ni Kael ang nag-iisang bumbilya upang hindi sila mahalata mula sa eskinita. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng yero. Lumilikha ng mga guhit ng pilak sa mukha ni Hiroshi na puno ng hinagpis. Dapat na kayong umalis, Kael, bulong ni Hiroshi. Ang kanyang tinig ay parang pagaspas ng tuyong dahon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung maging ang mga anak nyo ay madamay sa kamandag ng aking anak. Si Marco, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang aking katapusan. Lumapit si Kael at naupo sa tabi ng matanda sa ibabaw ng papag. Don Hiroshi, noong iniwan niyo ang tulong para sa akin sa loob ng 30 taon, naisip niyo ba kung gaano kapanganib ang magtiwala sa isang batang hindi niyo kilala? Hindi po ba? Ginawa niyo yon dahil iyon ang tama. Ngayon, hayaan niyo namang gawin ko ang tama. Isang sandali ng matinding ugnayan ang namayani sa pagitan ng dalawa. Isang bilyonaryong nawalan ng lahat at isang mahirap na taong handang ibigay ang lahat. Dahan-dahang iniabot ni Hiroshi ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Kael. Ang balat ng matanda ay tuyo at malamig, ngunit ang init ng kanyang pasasalamat ay ramdam na ramdam ni Kael. Sana ay naging katulad mo na lang siya, Kael, wika ni Hiroshi, habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisingi. Sana ay mas tinuruan ko siyang maging tao kaysa maging isang hari. Ang Sato Airlines ay itinayo ko sa dugo at pawis, ngunit tila ang tanging namana ng aking anak ay ang dugo, at nakalimutan niya ang puso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang inabot ni Kael ang kanyang luma at basag na cellphone upang tingnan ang oras. Ngunit sa sandaling bumukas ang screen, isang notification mula sa social media ang sumalubong sa kanya. Isang breaking news na may kasamang malaking larawan. Nanigas ang buong katawan ni Kael. Ang liwanag mula sa cellphone ay tumama sa kanyang mukha na nagpakita ng isang ekspresyong puno ng kilabot. Don Hiroshi, tingnan niyo ito. Pabulong na utos ni Kael. Ang kanyang boses ay tila sasabog sa takot. Sa screen ng cellphone, makikita ang isang wanted poster na inilabas ng kumpanya ni Marco. Ang larawan sa poster ay walang iba
kundi si Don Hiroshi. Ngunit ang caption sa ilalim nito ay isang kasinungalingang masahol pa sa kamatayan. Missing or abducted? Don Hiroshi Sato, found alive but in a state of mental instability, is believed to be kidnapped by a dangerous former employee named Kale. A reward of 5 million pesos will be given to anyone who can provide information leading to the arrest of the suspect and the rescue of the chairman. Ginawa niya akong kidnapper, bulong ni Kale. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ginawa niyang kriminal ang taong nagliligtas sa inyo. Naramdaman ni Hiroshi ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngayon, hindi na lang sila nagtatago mula sa mga tauhan ni Marco. Ang buong bansa, ang bawat taong nagugutom sa tondo, ay maaari na silang ituro para sa 5 milyong piso. Ang kanilang kanlungan ay naging isang bitag. Habang nakatitig sila sa screen, isang anino ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang bintana. Isang mabigat na yabag ang tumigil mismo sa tapat ng pinto at ang tunog ng isang baril na ikinakasa ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Buksan mo ang kabaong na yan, na yun din. Gusto kong makita kung gaano kabilis na agnas ang dangal ng aking ama. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng morgue, bumasag sa katahimikan ng mga patay. Ang manager ng punerarya, si Mang Domeng, ay nanginginig na humawak sa takip ng mamahaling kabaong. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa galit na mukha ni Marco at sa mga bodyguard na tila mga estatwa ng kamatayan sa kanyang likuran. Pero Sir Marco, sabi niyo po kagabi ayaw niyo nang makita ang mukha niya. Nauutal na wika ni Mang Domeng. Ang kanyang pawis ay tumutulo sa sahig na semento. Huwag mo akong sagutin. May narinig akong balita na may mga himalang nangyayari sa puneraryang ito. Buksan mo. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Marco si Mang Domeng at siya mismo ang nag-angat ng mabigat na takib. Ang tunay na kusyok ay hindi ang amoy ng formalin, kundi ang kawalan ng laman. Ang puting seda sa loob ng kabaong ay malinis, walang bakas ng matandang bilyonaryo. Ang tanging naiwan ay ang unan na tila nangungutya sa kawalan ng katarungan. Isang matinding katahimikan ang namayani, kasunod ng isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Mang Domeng. Ang sampal ni Marco ay hindi lang dahil sa galit. Ito ay dahil sa takot na ang kanyang biktima ay nakatakas mula sa impyernong kanyang inihanda. Nasaan ang tatay ko? Hiyaw ni Marco habang dinadaklot ang kuwelyo ng manager. Sino ang huling humawak sa kabaong na ito? Si Kael po, ang embalsamador, sagot ni Mang Domeng habang lumuluha sa sakit at takot. Hindi na rin siya pumasok ngayong araw. Sa sandaling iyon, ang pangalang Kael ay naging isang sumpa sa pandinig ni Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-utos. Itaas ang reward, gawin ninyong 10 milyong piso. Buhay o patay, gusto ko ang Kael na yan at ang matandang kasama niya. Habang nangyayari ang tensyon sa punerarya, sa maliit na bahay sa Tondo, ang panganib ay nasa tapat na ng pintuan. Ang aninong nakita ni Kael ay hindi tauhan ni Marco, kundi si Mang Celso, ang kanilang kapitbahay na hikahos sa buhay. Hawak ni Mang Celso ang isang kalawanging itak at sa kabilang kamay ay ang wanted poster na nakuha niya sa kanto. Kael, patawarin mo ako. Pabulong nga wika ni Mang Celso mula sa labas. Ang boses ay puno ng desperasyon. Gutom na ang mga anak ko. Ang 5 milyon, sapat na yon para makaalis kami sa estero. Ibigay mo na sa akin ang matanda. Sa loob, naramdaman ni Hiroshi ang isang malamig na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kahirapan. Ang paggawa ng halimaw sa mga taong mabubuti dahil lamang sa gutom. Ang utang na loob ay tila naglalaho sa harap ng kumakalam na sikmura. Mang Celso, pakiusap. Pagsamo ni Elena mula sa loob. Ang kanyang tinig ay basag. Alam niyo kung gaano kabuti si Kael sa inyo? Huwag po ninyong gawin ito. Wala nang mabuti ngayon, Elena. Ang pera lang ang mahalaga.
Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Mang Celso sa pinto, sapat na upang yumaanig ang buong barong-barong. Napatitig si Hiroshi kay Kael. Ang kanyang tagapagligtas ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng pagkakanulo. Sa labas, naririnig na rin ang dumaraming yabag ng mga tao. Ang balita ng reward ay kumalat na parang apoy sa tuyong talahib. Ang buong komunidad na dating itinuturing nilang pamilya ay ngayon ay nag-aabang na parang mga gutom na lobo. Kael, mahinang tawag ni Hiroshi, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad sa kabila ng panghihina. Buksan mo ang pinto. Ano po? Don Hiroshi, papatayin nila kayo! Gulat na sagot ni Kael. Hindi, wika ni Hiroshi, habang dahan-dahang tumatayo at inaayos ang kanyang gusot na polo. Haharapin ko sila. Hindi ako papayag na ang mga taong tinulungan ko ay maging kriminal dahil sa kasakiman ng aking anak. Ngunit bago pa mahawakan ni Kael ang trangka, isang mabilis na liwanag mula sa mga headlight ng isang convoy ng mga itim na sasakyan ang bumalot sa buong eskinita. Ang mga tauhan ni Marco ay dumating na at hindi sila narito para magbayad ng reward. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng mga megaphone at ang marahas na utos. Paalisin ang lahat ng sibilyan! Pasabugin ang pintong yan! Ang nakabubulag na liwanag mula sa mga sasakyan ni Marco ay tila mga mata ng isang dambuhalang halimaw na nag-aabang sa labas ng barong-barong. Ang bawat sigaw mula sa megaphone ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa tibok ng puso ng mga inosente. Ilabas ang matanda! Huwag niyo kaming piliting sunugin ang buong eskinita! Ang tinig na iyon, bagaman galing sa isang tauhan, ay may dalang lamig na nagmula sa utos ni Marco. Sa loob ng madilim na silid, naramdaman ni Hiroshi ang isang matinding pighati. Tumingin siya kay Elena na mahigpit na yakap ang nanginginig na si Buboy sa isang sulok. Ang takot sa mga mata ng bata ay tila isang patalim na sumasaksak sa konsensya ni Hiroshi. Sa kanyang paghahangad na mabuhay, dinala niya ang kamatayan sa pintuan ng mga taong nagbigay sa kanya ng kalinga. Kael, kailangang dumaan tayo sa ilalim, bulong ni Kael. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng kaba. Dahan-dahan niyang inangatang isang bahagi ng plywood sa sahig na nagpapakita ng isang makipot at maputik na lagusan na patungo sa estero. Elena, dalhin mo si Buboy sa bahay ni Aling Marta. Huwag kayong lilingon. Magkikita tayo sa lumang ampunan. Ang paghihiwalay na iyon ay puno ng lumbay. Isang mabilis na yakap, isang halik sa no, at ang tahimik na panalangin na naway hindi ito ang huli nilang pagkikita. Habang dahan-dahang bumababa si Hiroshi sa maputik na lagusan, naramdaman niya ang hirap ng bawat galaw ng kanyang matandang katawan. Ang putik ay malamig at malapot. Tila ba pilit siyang hinihila pababa sa hukay? Matapos ang tila, walang katapusang pagapang sa ilalim ng mga bahay. Narating ni Kael at Hiroshi ang likurang bahagi ng St. Jude Orphanage. Ang gusaling ito, na dati ay puno ng tawanan ng mga bata, ay ngayon ay tahimik at madilim dahil sa pagkansela ng pondo. Ang mga bintana ay tila mga matang nakatingin sa kanila ng may paghatol. Dito, hingal na wika ni Hiroshi habang itinuturo ang isang lumang altar sa loob ng kapilya ng ampunan. Sa ilalim ng paanan ng estatwa, may isang itim na kahon. Gamit ang kanyang mga kamay na puno ng putik at sugat, hinukay ni Kael ang semento sa ilalim ng altar. Doon, naramdaman niya ang isang malamig at matigas na bagay. Isang maliit na itim na kahon na gawa sa titanium, ang black box na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Marco, ang mga orihinal na dokumento ng trust fund, ang listahan ng mga ilegal na transaksyon, at ang huling testamento ni Hiroshi na hindi pa nababago. Ito na po yon, Don Hiroshi, wika ni Kael. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa pag-asa. Dito tayo magsisimulang bawiin ang lahat. Ngunit ang liwanag ng pag-asa ay agad na hinaluan ng pangamba.
Ang itim na kahon ay may isang digital na lock na nangangailangan ng 6 na digit na password. Sinubukan ni Hiroshi ang petsa ng kapanganakan ni Marco, ang anibersaryo ng Sato Airlines, at pati na ang kaarawan ng kanyang yumaong asawa. Ngunit sa bawat maling subok, ang kahon ay naglalabas ng isang mahinang pulang liwanag na tila isang babala. Hindi ko matandaan, bulong ni Hiroshi. Ang kanyang noo ay pinapawisan sa kabila ng lamig ng gabi. Ang alam ko lang, ang password na ito ang pinakamahalagang petsa sa aking buhay bilang isang tao, hindi bilang isang negosyante. Napatingin si Kael sa password screen. 6 na numero. 6 na digit na magdidikta kung magtatagumpay ba sila o tuluyan ng mabubura ang katotohanan. Alam ni Hiroshi na ang petsang yon ay ang araw kung kailan niya unang makita ang batang Kael sa gitna ng guho. Ang araw na muli niyang nahanap ang kanyang layunin sa mundo. Ngunit para kay Kael, ang petsang iyon ay isang lihim na hindi pa niya lubos na natutuklasan. Para sa kanya, ang araw na yon ay bahagi ng isang nakaraang tila panaginip na lamang. Sa labas, ang tunog ng mga sirena at ang malakas na pagbagsak ng mga pinto ay muling narinig. Ang mga tauhan ni Marco ay natunton na ang kanilang kinaroroonan. Ang oras ay tila isang buhangin na mabilis na nauubos sa kanilang mga palad. Kael, isipin mong mabuti. Pagsamo ni Hiroshi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaki. Kailan nagsimula ang lahat? Kailan mo unang naramdaman na hindi ka nag-iisa? Ang kamay ni Kael ay nanginginig habang nakatapat sa mga numero. Isang pagkakamali pa at ang kahon ay permanenteng maglalok at kasama nitong maglalaho ang huling alas ng kanilang laban. Sino ang mag-aakala na ang kaligtasan ng isang imperyo ay nakasalalay sa isang petsang nakabaon sa limot ng isang batang marungis? Bakit po ako, Don Hiroshi? Sa dinami-rami ng mga bata sa mundong ito, bakit ang isang batang marungis at walang pangalan na katulad ko ang pinili ninyong sagipin? Ang tanong ni Kael ay, tila isang palasong tumusok sa gitna ng mabigat na katahimikan ng kapilya. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa dumi at putik, habang ang kanyang mga daliri ay nananatiling nakatitig sa malamig na screen ng itim na kahon. Sa labas, ang hangin ay nagdadala ng ingay ng mga papalapit na sasakyan. Ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanilang balikat. Tumingin si Hiroshi sa mga mata ni Kael. Sa gitna ng madilim na kapilya, ang mga mata ng matanda ay nagniningning sa luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-ibig na matagal na niyang ibinoon sa kanyang puso. Dahil sa mga mata mo, Kael, nakita ko ang sarili ko, bulong ni Hiroshi. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagsisisi. Noong bata ako, wala rin akong matakbuhan. Itinayo ko ang Sato Airlines dahil gusto kong lumayo sa lupa. Gusto kong takasan ng sakit ng kahirapan. Pero nang makita kita sa gitna ng guho noong lindol, hawak ang iyong sirang eroplano, na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paglipad palayo, kundi ang pagbaba para abutin ang kamay ng mga naiwan sa ibaba. Dahan-dahang hinawakan ni Hiroshi ang nanginginig na kamay ni Kael. Ang petsang yon, Kael. Hunyo 16, taong 1990. Yon ang araw na naging tao ako muli. Yon ang araw na binigyan mo ako ng pagkakataong maging isang ama kahit sa malayo. Naramdaman ni Kael ang isang matinding kuryente ng emosyon na dumalay sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat tulong na natanggap niya, ang bawat milagrong nangyari sa kanyang buhay, mula sa pambili ng gatas ni Buboy hanggang sa operasyon ng kanyang ina, lahat ng iyon ay nagmula sa lalaking ito na ngayon ay itinataya ang sariling buhay para sa kanya. Ang utang na loob ng nararamdaman ni Kael ay hindi na lamang isang pasanin. Ito ay naging isang banal na misyon. Don Hiroshi. Tanging naisambit ni Kael habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Gamit ang nanginginig na daliri, itinipay ni Kael ang 6 na numero. 061
6-0. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng mekanismo ang narinig sa gitna ng katahimikan, kasunod ng pag-ilaw ng kulay berde sa screen. Ang itim na kahon ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad ang mga dokumentong magpapabagsak sa isang imperyo ng kasamaan. Ngunit bago pa man mahawakan ni Kael ang mga papel, ang malaking pintuan ng kapilya ay marahas na bumukas. Tumama sa dingding na lumika ng isang malakas na ingay. Na tila ba, gumuho ang buong langit. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa kanila, nakasisilaw at puno ng banta. Sa gitna ng mga armadong lalaki, dahan-dahang humakbang si Marco. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang anak. Ito ay muka ng isang halimaw na wala ng balak itago ang kanyang pangil. Napakatachi naman ang reunion na ito, wika ni Marco, habang dahan-dahang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay na ang tunog ay tila mga tuyong buto na nagkakaumpugan. Ang bilyonaryo at ang pulubi, ang anghel at ang kanyang aso. Pero pasensya na, Papa. Tapos na ang oras ng kwentuhan. Ibigay mo sa akin ang kahon o panonoorin mong mamatay ang anak-anakan mo sa harap ng altar na ito. Napatingin si Kael kay Hiroshi, pagkatapos ay sa kahon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Alam niyang ang susunod na desisyon ay maaring maging huling desisyon ng kanilang buhay. Walang kwenta ang pag-ibig sa isang mundong pinapatapon ng pera, Papa. Ang itim na kahon na yan. Yan ang magiging huling pako sa kabaong ng iyong pangalan. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malapot na lason na pilit na sumasakal sa kabanalan ng kapilya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga flashlight, ang mukha ni Marco ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagsisisi. Ang tanging nakikita ni Hiroshi ay ang refleksyon ng isang halimaw na siya mismo ang lumika sa pamamagitan ng kanyang pananahimik at sobrang pagpapalayaw noong araw. Ibigay mo sa akin ang kahon, Kael. Huwag mong hintayin na dumanak ang dugo sa paanan ng altara na ito, utos ni Marco, habang dahan-dahang itinatapat ng kanyang tauhan ang dulo ng bakal sa sentido ni Kael. Naramdaman ni Hiroshi ang isang matinding panghihina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mabilis na senyales ang ibinigay ni Kael sa kanya. Isang tingin na puno ng determinasyon at sakripisyo. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ng atensyon ay nasa itim na kahon, mabilis na idinikit ni Kael ang isang maliit na flash drive sa likod ng estatwa ng Birhen bago siya tuluyang dambahin ng mga tauhan ni Marco. Heto na ang gusto mo. Kunin mo na ang kumpanya. Kunin mo na ang pera. Pero huwag mo silang sasaktan. Hiyaw ni Hiroshi habang pilit na tumatayo upang harangan ang kanyang anak. Isang mapang-uyan na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco habang dinadaklot ang itim na kahon. Masyado ka ng matanda at madrama, Papa. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo papatayin. Pa, gusto kong makita niyo kung paano ko formal na kukunin ang korona sa gabi ng anibersaryo ng Sato Airlines. Gusto kong panuurin niyo ang inyong sariling pagbagsak. Lumipas ang 2 araw. Ang gabi ng ika-40 anibersaryo ng Sato Airlines ay naging pinakamahalagang kaganapan sa bansa. Ang ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati ay puno ng mga bilyonaryo, politiko at media. Ang bawat kalansing ng mga basong kristal at ang banayad na tugtog ng orchestra ay nagpapakita ng isang mundong tila perpekto. Ngunit sa likod nito ay isang nabubulok na sikreto. Sa loob ng kusina, sa gitna ng abalang paghahanda, isang lalaki ang tahimik na nagsusuot ng uniporme ng isang waiter. Si Kael. Ang kanyang muka ay bahagyang namumaga pa mula sa bugbog, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kiblat. Salamat sa tulong ng isang dating kasamahan sa ampunan na nagtatrabaho sa hotel, nakapasok siya ng hindi napapansin. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng ganun na lamang kabilis habang bitbit niya ang isang tray ng mga inumin. Ang bawat hakbang niya sa loob ng ballroom ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Alam niyang, sa bawat sulok ay may mga mata ni Marco. Ang kanyang layunin. Marating ang control room sa likod ng entablado
upang isaksak ang flash drive na naglalaman ng tunay na video ng pagsabog ng eroplano at ang mga ilegal na transaksyon ni Marco. Nakita ni Kael si Hiroshi sa isang madilim na sulok ng backstage, nakatali at binabantayan ng dalawang lalaki. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Hindi kailangan ng salita. Sapat na ang isang tango upang malaman ni Hiroshi na ang batang kanyang sinagip noon ay handa nang iligtas ang kanyang dangal ngayon. Dahan-dahang kumala si Kael mula sa grupo ng mga waiter at tinungo ang isang makitid na pasilyo patungo sa control room. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay lunod sa malakas na boses ni Marco na nagsisimula ng magbigay ng kanyang talumpati sa entablado. Ang aking ama ay laging nagsasabi na ang langit ay para sa mga matatapang. Wika ni Marco sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Narating ni Kael ang pinto ng control room. Walang gwardiya. Dahan-dahan niyang pinihit ang trangka at pumasok sa loob. Ang mga monitor ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng ballroom. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalabas ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Isang saksak na lamang. At ang katotohanan ay sasabog sa harap ng buong mundo. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng flash drive sa computer, isang malamig na pakiramdam ng bakal ang dumikit sa kanyang batok. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng silid. Akala mo ba talaga ay ganoon ako katanga, Kael? Isang boses mula sa dilim ang nagsalita. At ang pagbukas ng ilaw ay nagpakita sa chief security ni Marco na may mapang-uyam na ngiti. Ang bawat pintig ng oras ay tila isang dambuhalang palakol na nakabitin sa leeg ng katotohanan. Sa loob ng madilim na control room, ang malamig na dulo ng baril na nakadikit sa batok ni Kael ay tila isang paalala na ang buhay ay maaaring magwakas sa isang iglap lamang. Ngunit sa likod ng takot, may isang mas matinding alab na naglalagablab sa kanyang dibdib, ang alab ng utang na loob na hindi kailanman mapapatay ng anumang banta. Ibagsak mo ang flash drive na yan, Kael. Huwag mong pilitin ang kamay ko na tapusin ang kwento mo rito. Bulong ng chief security. Ang kanyang boses ay puno ng tuyot na otoridad. Dahan-dahang itinaas ni Kael ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor. Doon, sa malaking screen sa ballroom, nakikita niya si Marco na nagpapanggap na umiiyak habang binabanggit ang pangalan ng ama. Isang matinding kulo ng dugo ang naramdaman ni Kael. Hindi siya pwedeng mabigo. Hindi sa harap ng dambuhalag kasinungalingang ito. Alam mo ba kung bakit hindi ako natatakot? Mahinang wika ni Kael. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Dahil ang taong pinoprotektahan mo ay isang halimaw na kakainin din kayo kapag wala na siyang pakinabang sa inyo. Pero ang taong pinoprotektahan ko, siya ang nagbigay ng buhay sa akin. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, hinaras ni Kael ang kanyang siko sa sikmura ng gwardiya kasabay ng paghampas ng kanyang katawan sa computer desk. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ngunit bago pa makabawi ang chief security, ang daliri ni Kael ay mariing dumampi sa enter key. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong ballroom. Ang malamyos na musika ng orchestra ay biglang naputol. Ang dambuhalang screen sa likod ni Marco na kanina ay nagpapakita ng mga litrato ng kanyang masayang pamilya ay biglang nag-iba ng kulay. Isang magaspang na audio recording ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hotel. I-cremate niya na ang matandang yan bago mag-umaga. Ayoko nang makita ang mukha niya. Siguraduhin ninyong abon na siya bago magbukas ang stock market. Ang boses ni Marco ay narinig ng lahat. Ng mga board members, ng mga mamamahayag, at ng mga bilyonaryong kanina lamang ay pumapalakpak sa kanya. Pagkatapos, ang video ng cockpit voice recorder bago sumabog ang eroplano ay lumitaw. Malinaw na maririnig ang pag-uusap ni Marco sa isang hindi kilalang lalaki
tungkol sa paglalagay ng pampasabog sa makina. Ang mga basong kristal ay halos mabitawan ng mga panauhin. Ang bulungan ay napalitan ng isang kolektibong singhap ng sindak. Lahat ng mata ay nakatuon kay Marco, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Fake news yan! Isang paninira lamang ang lahat ng ito! Hiyaw ni Marco sa harap ng microphone. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Security! Patayin ang screen na yan! Sino ang may gawa nito? Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat ebidensya ay tila mga latay na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang mga board members ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pandidiri at galit. Ang hiya na pilit niyang itinago sa likod ng ginto ay ngayon ay nakalantad na sa buong mundo. Kasalanan niyo ito! Wala nang maniniwala sa inyo! Patay na siya! Hiyaw ni Marco habang bumubunot ng baril mula sa kanyang Amerikana. Itinuturo ito sa mga tao ng walang direksyon. Ako ang hari ng Sato Airlines. Walang makakapagtanggal sa akin dito. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman ng hallway. Isang figura na tila ba bumangon mula sa kabilang buhay. Ang bawat hakbang nito sa carpet ay tila isang hatol ng tadhana na papalapit sa entablado. Patay ka na! Isang multo ka lang. Hindi ka totoong buhay. Ang hiyaw ni Marco ay tila isang babala ng isang taong tuluyan nang ang nilamon ng sarili niyang kadiliman. Ang kanyang mga kamay, na hawak ang malamig na bakal ng baril, ay nanginginig ng ganoon na lamang kahigpit, habang nakatutok ito sa aninong dahan-dahang lumalapit mula sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ni Don Hiroshi sa pulang carpet ay tila isang pintig ng katarungan, mabigat, may awtoridad, at puno ng hindi masambit na hapdi. Hindi ito ang Don Hiroshi, na kilala ng lahat sa mga billboard at magazine. Ang kanyang uniporme ng pagiging kapitan ay gusot-gusot, may mga mansa ng tuyong dugo, at ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas at pasa mula sa trahedya. Ngunit sa likod ng mga sugat na iyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang klase ng liwanag na tila ba nanggaling sa kabilang mundo upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang mga bilyonaryo at mga board member na kanina ay nakaupo sa kani-kanilang mararanyang mesa ay ngayon ay nakatayo. Ang kanilang mga mata ay dilat sa matinding sindak at hindi maipaliwanag na hiya. Ang taong kanina lamang ay idineklara ni Marco na patay ay ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan bilang buhay na saksi sa isang karumal-dumal na pagtataksil. Marco, anak ko, wika ni Hiroshi, ang kanyang boses ay hindi sumisigaw. Ngunit umalingaw ito sa bawat sulok ng ballroom na tila isang kulog. Binigyan kita ng mga pakpak upang matutuhan mong lumipad. Ngunit ginamit mo ang mga ito upang maging isang buwitre na kakain sa sarili mong ama. Huwag kang lalapit! Papatayin kita uli! Hiyaw ni Marco, habang ang pawis ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha, binubura ang huling bahid ng kanyang pagiging hari. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ginto at kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay naglaho. Ang tanging naiwan ay ang isang batang takot at punong-puno ng ingit sa anino ng kanyang dakilang ama. Dahan-dahang lumabas si Kael mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang uniforme ng waiter ay punit-punit na rin. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng karangalan. Tumayo siya sa tabi ni Hiroshi, isang simbolo ng katapatang hindi nabibili ng bilyon-bilyon ni Marco. Tapos ng paglipad mo, Marco? Malumanay, ngunit matigas na wika ni Kael. Sa isang mabilis na pagkakataon, ang mga pintuan sa gilid ng ballroom ay bumukas at ang mga operatiba ng pulisya ay mabilis na pumasok. Ang tunog ng mga yabag na mga sapatos sa tiles at ang marahas na pag-uutos na ibaba ang baril ay tila naging huling musika ng gabi. Ang dulo ng baril ni Marco ay dahan-dahang bumaba.
Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa gitna ng entablado. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng hiya na hindi niya na kayang pasanin sa harap ng mga taong kanina lamang ay hiningian niya ng respeto. Ang dambuhalang screen sa likuran niya ay patuloy na nagpapakita ng ebidensya ng kanyang kasamaan, isang mansa na kailanman ay hindi na mabubura ng kahit anong kayamanan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Marco, lumapit ang matanda sa kanyang anak. Sa loob ng isang segundo, tila bumalik ang alaala ng isang maliit na batang naglalaro ng eroplanong papel. Dahan-dahang hinawakan ni Hiroshi ang pisngi ni Marco, isang huling haplos ng isang ama, bago ang katarungan ang pumalit sa kanyang lugar. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Hiroshi. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Patawad dahil naging sapat lang ang ibinigay kong pera, pero hindi ang aking oras. Pero ang hustisya ay hindi para sa akin, kundi para sa mga batang inagawan mo ng kinabukasan. Habang pinupusasan si Marco at dahan-dahang inilalabas ng ballroom, ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay umiiyak. Ang ilan ay nakayuko sa tindi ng emosyon. Ang Sato Airlines ay muling nabuhay, ngunit sa isang masakit na paraan. Nang mawala na sa paningin ang kanyang anak, naramdaman ni Hiroshi ang isang matinding pagkahilo. Ang lahat ng lakas na itinago niya para sa gabing ito ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang natumba, ngunit bago pa man siya humampas sa sahig, nasambit na siya ni Kael. "Don Hiroshi, kapit lang po!" Hiyaw ni Kael, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Hiroshi sa kisame ng marangyang hotel, pagkatapos ay sa mukha ni Kael. Isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Ang lahat ng lihim ay nailantad na. Ang lahat ng utang ay nabayaran na. Ngunit sa pagitan ng huling hininga at ng bagong simula, ang isang malaking tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang bawat sugat ay nag-iwan ng pilat. Ngunit sa bawat pilat ay may kwento ng muling pagkabangon. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga kagamitan sa loob ng puting silid ng ospital ay nagbibigay ng katiyakan na ang buhay ay nananatili kahit gaano pa ito naging mabuhay sa gitna ng unos. Dahan-dahang iminulat ni Don Hiroshi ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Kael na nakatulog sa isang upuan habang hawak ang isang maliit na rosaryo. Ang mukha ng lalaki ay payapa na. Wala na ang bakas ng takot na namayani noon mga nakaraang gabi. "Kael," mahinang tawag ni Hiroshi. Ang kanyang tinig ay tuyot, ngunit puno ng kapayapaan. Agad na nagising si Kael. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng makitang gising na ang kanyang itinuturing na pangalawang ama. "Sir, Don Hiroshi, salamat sa Diyos. Akala namin ay hindi na kayo magigising. 3 araw na po kayong tulog." 3 araw na pahinga para sa 30 taon ng pagtakbo, wika ni Hiroshi habang pilit na ngumingiti. "Ano nang balita?" Dahan-dahang lumapit si Kael at inalalayan ang matanda na maupo. Tapos na po ang lahat. Si Marco ay nasa ilalim na ng kustodiya ng mga otoridad. Ang lahat ng board members na nakisabot sa kanya ay tinanggal na sa posisyon. Ang mga dokumento mula sa itim na kahon ang naging mitya upang mabulgar ang lahat ng kanilang dumi. Nabawi na po ang Sato Airlines. Huminga ng malalim si Hiroshi. Sa wakas, ang hustisya ay nakamit na. Ngunit sa halip na katuwaan, isang matinding lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. At ang ampunan? "Ligtas na po ang St. Jude Orphanage, Don Hiroshi." Masayang tugon ni Kael. Ibinalik na ang lahat ng pondo at ang gobyerno na mismo ang nangako na proprotektahan ang lupang kinatitirikan nito. Hindi na po mawawala ng tahanan ng mga bata. Ang namayani sa pagitan ng dalawa nang pumasok sina Elena at ang maliit na si Buboy sa silid.
Ang bata ay tumakbo patungo sa kama ni Hiroshi at iniyabot ang isang kulay pulang papel na eroplano. Lolo, heto po! Para lumipad po kayo muli! Wika ni Buboy na may malawak na ngiti. Naramdaman ni Hiroshi ang isang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisingi. Ito ang kayamanan na hindi kailanman maibibigay ng Sato Airlines. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa sakripisyo at tapat na pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, isang malaking desisyon ang ginawa ni Don Hiroshi na gumulat sa buong mundo ng negosyo. Sa harap ng isang formal na press conference, inanunsyo niya ang kanyang pagre-resign bilang chairman. Hindi niya ibinigay ang kumpanya sa sinumang kamag-anak, kundi sa isang ban ng mga eksperto na may malinis na track record, sa ilalim ng kondisyon na ang malaking bahagi ng kita nito ay mapupunta sa edukasyon ng mga batang kapuspalad. Ang langit ay masyadong malawak para sa isang tao lamang, pahayag ni Hiroshi sa harap ng mga kamera. Panahon na para ibigay ang mga pakpak sa mga taong tunay na nangangailangan nito. Ang huling eksena ay naganap sa probinsya, sa isang maliit na bahay na malapit sa dagat. Wala na ang mamahaling tuksido. Suot ni Hiroshi ay isang simpleng kamiseta at tsinelas. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa malayo, nakikita niya si Kael na tinuturuan si Buboy kung paano magpalipad ng saranggola. Lumapit si Kael kay Hiroshi at iniabot ang isang tasa ng mainit na tsaa. Hindi po ba kayo nanghihiniyang sa lahat ng iniwan ninyo sa Maynila? Tumingin si Hiroshi sa malawak na dagat. Pagkatapos ay sa saranggolang sumasayaw sa himpapawid. Kael, noong nasa loob ako ng kabaong, nanalangin ako na sana ay mabigyan ako ng kahit isang minuto pa para maramdaman ang hangin sa aking mukha. Ngayon, mayroon akong habang buhay para gawin yon. Wala akong iniwan, Kael. Dahil dito, sa piling ninyo, nahanap ko ang lahat. Niyakap ni Kael ang matanda. Isang yakap ng isang anak sa kanyang ama. Isang yakap ng pasasalamat na lumampas sa 30 taon ng pagkakalayo. Ang utang na loob ay hindi na isang pabigat, kundi isang tulay na nagdugtong sa dalawang pusong minsan nang nawasak ng mundo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, isang eroplano ang dumaan sa itaas. Lumilikha ng isang puting guhit sa asul na langit. Napanghiti si Hiroshi. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay malaya na ring lumilipad. Hindi na bilang isang hari, kundi bilang isang taong natutong magmahal at magpatawad.